May bagong kakampi na naman, si Frank Castro. Nakakuha na naman ng bagong kakampi itong... Pwede lang magmura talaga, mga kotsero. My goodness! Nakakainis. Pero kasi, mga kotsero, kanina may nilabas na balita ang Inquirer. And nabasa ko lang naman to kanina. Ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi ng Inquirer. Ito. International Lawmakers Group hits Rodrigo Duterte over threat versus Franz Castro. Okay, actually wala naman ako masyadong keber kay FPRRD kasi hindi naman na siya nakaupo. And of course, alam naman na natin na yung kaso na hinabla sa kanya ni Franz Castro, may korte na para para mag-imbestiga dyan. Okay, naisumite na yan sa prosecutor. Si prosecutor na bahala dyan, di ba? Kaso ginagamitan pa kasi nila ng napakaraming kwento-kwento. Nakakatawa na lang, mga kotsero. Ito ngayon ang sinabi ng balita. Ayan. At na nga, International Lawmakers Group daw. Okay, hindi ko naman, sabi matagal na raw tong Interparliamentary Union, ang sabi. I'm not sure. This is the first time I've heard of them. Baka hindi lang ako exposed sa international politics. Anyway. Ano sabi? An international organization of national parliaments said it is nagulat over former President Rodrigo Duterte's alleged threat against ACT Teachers Party List Representative Frank Castro. Ang sabi, the IPU likewise criticized Duterte for a statement which has a serious impact on Philippine Congress as it may deter members from speaking out. Ha? San banda? And actually, wala naman jurisdiction sa Pilipinas ng IPU na to. Interparliamentary Union na yan. Hindi ko alam kung anong meron sila sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong jurisdiction na sa Pilipinas. But, the Philippines is a member. Okay, ano po ba yung Interparliamentary Union? Ito po isang grupo ng mga mambabatas sa buong mundo. Parang ganon. At hindi ko alam kung anong involvement natin dyan. Hindi ko pa alam. And hindi ko rin alam kung meron bang totoong impact itong IPU na to sa mga bansa na ginagawa nila ng ganitong klaseng mga statements. So, but anyway, ito na nga. Meron dong serious impact sa Philippine Congress dahil mapipigilan daw silang magsalita. Saan banda? Saan banda? Sige nga, alalahanin natin, magbalik tanaw tayo ng sandali. Ano ba nangyari nung naglabas ng statement si Digong? Ano nangyari? Di ba siya naman yung inatake ng Kongreso? Meron pang may sumbat pa. Sinuportahan ka namin noon, ba't mo kami ginaganito ngayon? Lagda ba kongresista to? Weak. Iyak-iyak ang wala. Tapos, ngayon, ito nakakatawa. Si Franz Castro, hindi naman talaga siya pinagbantaan, pero feeling niya pinagbantaan siya. Nakapaghabla pa. Tapos ngayon, siya pa yung pinipigilan magsalita. Anong kabobohan to? Tapos sabi, Castro and former Kabataan Party List Representative Sara Ilago have raised their concerns about having to endure consistent, quote-unquote, consistent harassment as members of the House of Representatives before the IPU. Hindi nyo napansin, kayo lang. Hindi nyo pinapansin sa lahat ng mga representante dyan, maraming nakakainis, nakakabwisit, nakakadiri na representante dyan sa Kongreso. Pero kayo lang talaga ang lantarang binabalahura. Hindi nyo pansin kung bakit. Kasi mga komunistang terorista kayo. Yun lang yun. At mga ipokrito kayo. Mga komunistang terorista na kayo, pinagtatakpan nyo pa ang mga krimen nyo. Kahit lantaran na at bistado na. Kaya gano'n. Hindi kayo hinaharas. Sinasampa lang kayo ng katotohanan. O ngayon, nagsalita nga ito si IPU, di ba? Tungkol nga sa sinabi nga ni Digong nitong nakaraan na death threat daw, quote-unquote. I don't think it's a death threat. But, assuming it is, let's say it is. Sabi ni Castro ganito. Nakakatawa itong sinabi ni Castro. Sabi ni Castro, Castro welcomes IPU decision against Duterte. As if
As if it bears weight. As if may halaga. Frank Castro, baka nakakalimutan mo. May jurisdiction ba sa Pilipinas to? Wala. Anong magagawa niyan sa Pilipinas? Wala. Paano makakatulong yan sa kaso mo? Wala. It bears nothing. Hindi ko alam kung bakit tayo nandyan eh. Kung bakit tayo member ng IPU na yan. But anyway, baka siguro what do you call this? Junket, di ba? Extraordinary funds. Di ba? Siyempre, pupunta ka ng Netherlands sa IPU conference, di ba? Punta ka ng Netherlands, gamit ka ng extraordinary funds, di ba? Junket. Ayop. Anyway, game. Itong sinabi ni Frank Castro. Sabi niya, "We welcome the IPU decision supporting our complaint." So nag-file pala sila ng complaint sa IPU. "We hope that this will help in expediting the dismissal of trumped-up case in Talaingod." Talaingod? Wait. Talaingod talaga? Mga kotsero, baka lang nakakalimutan nyo na. Itong sinasabi niyang kaso ng Talaingod, ito po yung binanggit ni VP Sara nitong nakaraan sa kanyang speech na mayroong mga batang kinidnap na mga taga Talaingod. 14 lahat yun, mga kotsero. Basahin natin, tuloy natin to. Ang sabi, "The lawmaker was referring to the case filed against her, former Bayan Muna Representative Satur Ocampo, and former Kabataan Party List Sara Elago regarding the case of 14 Lumad children who were reportedly rescued, quote-unquote, in a learning center in Talaingod, Davao del Norte in 2018. Ngayon, mga katsero, kung nakakalimutan nyo na yung kaso na yan, baka itong mga naalala nyo pa. Itong dalawang to. Yan, yung dalawang picture na yan. Baka ito, naalala nyo pa to. Baka lang. Ito yung kaso na kumidnap sila ng bata. 14 lahat yun. Yung kinidnap nila. Ngayon, yung palang i-file nila na complaint sa IPU ay tungkol doon sa mga taga-Talaingod. Ang tigas talaga ng fence. Ibang level ka talaga, Frank Castro. Ito ang sabi. "The complaints we filed at the IPU were number one, our right to a speedy disposition of the court on the trumped-up charges filed against me and former Bayan Muna Representative Satur Ocampo, and a complaint against former President Rodrigo Duterte for his death threats against me." So, dalawa daw yung complaints na final nila sa IPU. "I also hope that justice will prevail and that the threat against my life and other Makabayan Solons would stop because we are only fulfilling our mandates as parliamentarians." Kadiri kayo, Makabayan Black. Kadiri talaga kayo. Alam mo, ang hilig talaga nila sa publicity. Itong mga KSP to eh. Itong mga Makabayan Black. Mga kulang sa pansin to eh. Kasi ang hilig talaga nila sa publicity. Ito, sige, pasikatin huli natin tong picture natin. Ang tigas ng mukha, yung sa taga-Talaingon pa talaga, yung ginaganito nyo, ang tigas ng mga mukha nyo. Ang titigas ng mga mukha nyo, promise. Ibang level. Alam nyo mga kotsero, meron nag-send sa akin ng video. Medyo mahaba, 9 minutes. Pagtsagaan na lang muna natin itong kahit medyo mahabang video na ito. Tungkol ito sa pagkaka-aresto ni Frank Castro at ni Satur Ocampo at ni Sara Elago dyan sa mga taga-Talaingod na yan. At kung paano sila sinabon at pinagsigaw-sigawan ng mga magulang ng mga bata na kinidnap nila. Kumakalat to ngayon sa ente sa social media, pero panoorin natin dito sa aking channel. Okay, panoorin natin. Ay, bakit papatay? Ano siya man na? Dili na kayo. Kaming mga nagsigo, magdako ang among pag-respeto. Pero kamo, ang respeto mo, pero bikuha na yung mga bata dito.
Ito, ayan, si sorry kung napigil ko. Ayan, si Franz Castro, Satur Ocampo, si Sara Ilago yata itong babaeng to eh. Panoorin natin. Oh. Dili mo ang kaya. Tama na hindi dato ibang ang pag sa mo ang magsabot mo. Tama na ang paggamit sa amuha. Tama na rin paggamit sa kanila. Maayos lang nag-atumos bukid. Suportahan ninyo ang mga natibo. Di ninyo sa mga bata. Di ninyo pabakito na wa may diras bukid. O. Ano pa doon mga bata dito? Way diras bukid. O di mo saka ang NGOs, walay kasamok sa bukid. Tingnan ka mo. Sa tinudan ako, nag-abot na ko 73 years diris bukid. Pero wa katadala. Sorry guys ha, paputol-putol ako. Pero tingnan nyo yung sinabi ni ate. Kung hindi raw umaakit ang mga NGO, wala raw gulo sa kanilang lugar. Ang hindi alam ni ate, hindi totoong NGO itong mga to. Hindi ho sila NGO. Mga komunistang terorista ho itong mga to. Binubola nyo yung mga IP. Mga katulad nyo, Frank Castro. Ginagawa yung, Diyos ko, nanggigigil ako talaga, promise. Dihirong lang namo kani adto pa. Wa na ibidarang mga bata. Kunya karon na alam ko day pangayaw nga gikas ubos. Ang pangayaw dan sa amo gikan sa bukid. Di namo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay kun ninyo ang nag-adto saran kailan ako na tanan. Pero alam ko wala ko nagsaba. Kayo ay nangka. Yung Haran mga kotsero, ito yung yung simbahan, yung Haran, yung UCC Haran. Yan yung sila rin yung nagdala sa mga taga-Talaingod din. Doon naman sa isang University of San Carlos yata sa Cebu. Tinuturuan paano magi-NPA. My goodness. Tanawa. Nanay mga advertise sa radyo mga sayaw-sayaw mga nagtibo dito kan mangayo og suportas na inasod. Ibaw anamo na sa ato pa ang amo. Oh my God. Baligya ang tribo namo. Ganit sa ato ninyo diri kaparo, dili makaabot ang mga tribo. Unya karon ninyo abot na sa Davao. Dili na po rin. Kamu nangu abang mga bata sa lain-lain mo kung wala. Magkaan tumistabong kung na-invitation siya. Kuha dito, governor. Pero dili mo bitan din mo ato. Goodness. Muna lang magkaririmos ang taga-bukid. Dili, hindi. Manikamot magaling mo magtrabaho. Aron makakaon ang mga kabataan sa bukid. Karon lang ba nga panahon nga pagsulod dito dahil sa mo. Hindi pagkagabi maayo ang Indios mo istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit ay armado mo saka. Unsa man na. May magnangit kami away. Wala man di. Interpret sana. Ikaw mo interpret. Wala man dinangit away ang mga nitibo. Sultian ka mo, walay mo saka nga sundalo kung wala ang sapitas. Huli ka balbon. Unya, maudi ay nga dipatay ang akong bana. Kaya aron di may makatuban. Shucks. Bayaw dipatay mismo sa NCE. Hantod karon way justisya di bayaw. Nalata naman. Unya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human right pero ang military wala. Ang natibong mamatay wala human right. Huli kayo. Salita kayo, Frank Castro. Wa man ko'y grabanan kay naman gusto na. Natibo man ko. Ako may tag-iya aning kuan kalaingon. Magpatunga ko. Ug magmaayo lang ko uta ang Indios nga mukid ay parang-arang na masaktan na ako sila. Mas nataos mo akong tao, akong membro. Ingon sila nga,
ang sundarong abuso wala. Ang impiya ang una og Uy, sundaro listado kayo sa Turocampo. ang impiya og pagkasabot siya. Ano na lang po. Kung nasabtan ko gamay, ang sinasabi ni Tay Pilar, Ba't nahihiya kang sabihin, te? Sabihin mo yung totoo. Yung sinabi ni Bay Pilar na kung walang NPA, hindi sila mamamatay doon. Kung walang NPA, hindi dadalhin yung mga anak nila sa Davao o saan-saan. Sabihin nyo yung totoo. Pinutol eh. nagkawal ng mga bata. Sa sila po nagpa-rescue sa Amonwas, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya tapos nag-ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, ganun pong government agencies. Kailangan po bago po mahikabutong pangyayari na to. Kaso karoon lang po, biglaan po. Tapos bago po pumagsaka, nag-text po ako sa mayor, sa governor, sa tanan po na pwedeng i-text para po magpataba. Pero Kasi papeles nyo. yung reply nila. Yun po yung gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na nagkana kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka magtiyak po na ligtas po yung mga bata. Yun lang naman po. Ba't nyo dinala kasi? Wala po kami. Sino kayo para mag-rescue? DSWD kayo? Anong emergency man nga wala man gisapat ng mga bata. Correct. Mas ay pa naipagawasan natong tuwa ka po kabata. Opo, pwede pong teacher mag-story. Oh, pwede po. Sige po. Mangutan ko na to, ubihalas ba mo dito? Unsa man? Gano'ng makaingon mo? Ha? Upan ang maestra. Gano'ng makaingon mo nga emergency? Nawa man nagiin siya sila dito. Abutuhan mo po sa ito. Nadalan. Kano siya? Pagpahuli namin. Gam. Ala nga tayo na Wala. nila. Pinitibo man ang kuan. Mga bata, nga ko ang gambitas tumas gabi. Natural. Ba't nyo naman Pero Nabay diras bukid. papaputukan talaga kayo kasi kinuha nyo yung mga bata. Unsa? nagpaano po kami, nalagit po kami dun sa checkpoint po sa Igang. Nagpaliwanag po kami. Tapos pinalapos po kami. Yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng mga pulisya. Pagkakasabi ninyong bisan bang kapong bata. Dili, pwede maka-interrupt ng istorya mo. Ang ako alam, kung bisaya man ang maestra ninyo, kaya ang dala ninyo. Pero ang mga bata yan ninyo dala. Tama. Nanay gisulti lamang dito sa silaban, ayaw na kami sa eskwelahan ninyo. Basta ang makuhaan din, wala na yung maestra dito sa inyo ang maestra. Yung parents. Kaya pumaluin naman po sa pagtulos sa tao. Pero wala ang tanin yung gibuhat na. Una-una, dahil, ma'am, estudyante na mo nga college, gipatay ninyo. Kahit na dato, gipatay ninyo. Pero na ang kaso naman tayo. Kara mo sulod mo dito, nanay gira. Kaya pamatiyan ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karon kayo gawa sa dato gibang, dili na kami gusto nga mo balik pa mo. Makasabot mo sa nag-volunteer si dato gibang nagawas. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Ikaw, pastor, kung ginawa ang gulitan ni mo, ginulang ngayon apil Kahit tagalit oh. Daw. Kahit tagalit itsura ni Franz Castro, tigas talaga eh. utang. Kanang Biblia ninyo, siguro, daotan day ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na tamong gulit ang Biblia o muapil-apil sa anak. Karon, iuna ni karon gibuhat ninyo, maayo ba nang gibuhat ninyo? Nagabi paganda po. Pasalamat lang kayo wala mo nagsunod karon sa nasilaban. Basig kamu urot mamatay ito. Mailang kay buutan ang diya sa igang, di pagawas pa mo. Mula nga aliw lang ko sa inyo, ang amo ang mga bata, ipagawas din, ang maestra ninyo muna ng dalo ninyo. Tama lang.
Kini diri karon pag tuon niyo makagawas mo, dili sugod na makagawas mo. Basta din yung ginagawa ng mga bata. Dili po pwede nga kami inyong i-plan. Dili nga kami mahadlok mamatay kay di pamatay na kami ninyo. Karaliyo, kami ang mamatay. Ina kamo. Kamu ang gumay sala, dapat kamu ang among iblat. Tama. Dili kami, kahit tagang dili. Sila yung parents eh. Hindi po ganun po talaga yung tulong namin. Hindi po kayo yung iba-blocker namin. Magre-report lang po kami kung saan sa nagtago. Hindi rin naman po kami bigyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-respond din lang kami dahil nga po, hanggang yun ang tulong ng mga teachers namin. Okay ra, ma'am. Okay ra ipagawa. Kung maestara ang baba, gibiyaan ang mga bata, kung sa may kataraman mo riskyo. Nga, dili na kami gusto, nga napay maestara dito sa bukid, tulian ninyo mga kuan, usapan. O dili na kami gusto nga usapan pa. Kay dagan nang namatay sa amo ka. Kahit estudyante na mo, gipatay ninyo sa tao ninyo. Oh my God. Ito yung gusto nyong ipa-absuelto? Buti may nag-send sa akin nito. Salamat sa nag-send sa akin nito. Hindi ko alam kung tatagal to sa social media. Syempre, alam niyo naman. Kapag usapin to ng pag-usapang CPP, NPA, NDF, tinetake down. So, hindi ko alam kung tatagal to sa social media. Pero mga kutsero, ito yung nangyari sa Talaingod. Tapos ito yung sinasabi ni Franz Castro na ikinatutuwa niya na happy daw siya na sila raw ay magkakakamit na ng hustisya. Yung hustisya sa mga bata na kinuha nyo sa mga magulang nila. Ganun-ganun na lang yun. Tuwan-tuwa kayo na kinampihan kayo ng International Parliamentary something-something. Anong pangalan ulit? Interparliamentary Union. Tuwan-tuwa kayo dyan. Kasi naglabas sila ng statement tungkol dun sa ginawa nyo sa mga Talaingod na gawa-gawang kaso lang. Anong tawag nyo dito? Mukha bang gawa-gawa to? Mukha bang nagpapatawa lang yung mga parents dito? Ibang level talaga. Ang tigas ng mukha na itong Makabayan Black na to talaga, guys. Ibang level. Ang tigas ng mukha talaga itong mga to. Nakakagalit. Bilang magulang, mga kutsero. Magulang din ako eh. May 2 anak ako eh. Yung kukunin mo yung bata, sasabihin kasi may emergency. Pinaparescue daw ng mayor. Kukunin yung bata, dadalhin sa Davao. Kasi pinaparescue daw. Nino? Ba't hindi nyo sinabi sa mga parents? Paano nyo nasabing hinaharas? Nakakagalit. Ang Diyos ko, kayo kung kumakampi pa rin kayo dito sa mga to, sa mga mokong na to, hindi ko na lang talaga alam kung anong klaseng Pilipino kayo. Pag kumakampi kayo dito sa mga Makabayan Black na to, mga kutsero, as a parent, nanggigigil ako. Tapos kung makatingin pa itong si Franz Castro, mukhang siya pagalit eh, oh. Ikaw pagalit eh. Saan mo dadalhin yung mga bata? Yung tsura, siya pagalit. Siya pa nakamangot eh. Ito yung pinagtatanggol nila, mga kutsero. Ito yung ikinatutuwa nila. Na merong isang organisasyon sa labas ng bansa na kumampi sa kanila. Isa na namang organisasyon na nabola nila para papaniwalain na itong mga taong katulad ni Frank Castro mga inosente. Pero hindi ho, mga kutsero. Hindi sila inosente. Huwag tayo magpapabola sa mga pinagsasabi nitong mga ito. Hindi ho sila inosente. Marami na ho sila na biktima. Sinabi nga na ho nung mga taga Talaingod eh. Sinabi na nung mga tao, di ba? Sabi nila,
Pinapatay nyo ang mga college students namin. Pinapatay nyo ang mga dato namin. Pinapatay nyo ang mga estudyante namin. Alam nila mga kakotsero ang katotohanan dyan sa bundok. Alam nila na walang ginagawa ang mga sundalong masama sa kanila. Ang may ginagawang masama sa kanila yung mga NPA. Alam nila mga kakotsero. Tapos tinanggalan ng confidential funds. Tinanggalan ng confidential funds. Yung tao na isa sa humahawak ngayon ng NTF-ELCAC. I don't care what your opinion is of VP Sara Duterte. Wala akong pake dyan. Pero ako, yung laban niya sa mga teroristang, komunistang grupo, yun, susuportahan ko yun. Pero pag kumampi siya sa China, ibang usapan na yan. Ibang usapan yung China. Komunista rin yan, pero ibang usapan yan. Ay no, ako nananalaki pa rin ako hanggang ngayon na sana hindi talaga. Sana po wag. Stop it. Stop it, please. Stop it right now. But anyway, going back kay Frank Castro. Yun po ang kalidad ng tao na pinagtatanggol nila. Ito po yung kalidad ng tao na kinampihan ng buong Kongreso. Ito po yung kalidad ng tao na pinoprotektahan ng House Speaker ngayon. Ito po yung kalidad ng tao. Diyos ko talaga. Kung pwede lang talaga magsalita. Minsan alam nyo, nakakainis minsan sa ganito. You have to restrain yourself. Before you can say something that is borderline criminal. When I say borderline criminal, it's before you can say something criminal, what I mean is libel, of course. Pero 'di ba, nakakabwisit. Nakakabwisit po talaga. Sobrang nakakabwisit. So sana po mahatulan itong mga tao na to na kumidnap ng ating katutubo para dalhin kung saan man, para gawin ang kung ano man, di natin alam. Ang sigurado lang tayo, sila ay mga recruiter ng CPP, NPA, NDF. At malamang ay doon nila dadalhin yung mga bata. So, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito, mga kotsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and mag-follow rin po sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!